Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Isang artikulo mula sa Live Science ang naglalarawan ng mimic octopus. Isang nilalang na kayang baguhin ang anyo at kilos nito upang magmukhang ibang hayop dagat, tulad ng lionfish o sea snake. Ginagawa nito ito upang makaligtas sa panganib. Ngunit, ipinaalala rin nito sa atin na hindi laging tumutugma ang panlabas na anyo sa tunay na kalalagayan ng kalooban. Sa dakilang kapistahan ni San Jose ngayon, ginugunita natin ang isang tao na hindi nabuhay para sa panlabas na anyo, kundi sa tunay na pananampalataya. Hindi siya isang hari o pari, ngunit pinili siya ng Diyos upang maging tagapag-alaga ni Jesus. Sa halip na protektahan ang kanyang sariling pangalan nang malaman niyang nagdadalang tao si Maria, pinili niyang sundin ang anghel at magtiwala sa Diyos. Hindi tulad ng mimic octopus, hindi nagbago si San Jose batay sa sitwasyon. Nanatili siyang tapat at mapagkumbaba. Hindi naghahanap ng pansin, ngunit buong pusong naglingkod. Sa mundong madalas na pinahahalaga ng imahe kaysa sa tunay na pagkatao, ipinaalala sa atin ni San Jose na ang mahalaga ay isang pananampalatayang totoo at buhay. Ngayon pong Kwaresma, suriin natin ang ating sarili mga kapatid. Mukha lamang ba tayong tapat sa Diyos o talagang isinasabuhay natin ang kanyang kalooban? Sundin natin ang halimbawa ni San Jose. Tahimik ngunit matatag, nakatago ngunit tapat, isang tunay na lingkod ng Diyos. San Jose, tagapagtanggol ng simbahan, ipanalangin mo kami. Amen.